Love Radio, music that makes you feel good. Love Radio. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Rico's Secret File. Si Rico, nabigla na lang naging Casper. Anong ibig sabihin nun? Naging ghost. Ghoster. Dahil hindi man lang siya nagpaalam kay Princess nung nagkakamabutihan na sila, nagkakaigihan na sila. Basta bigla na lang siyang bumitaw dahil sa sobrang dami ng kanyang mga iniisip, mga inaala-ala. Ang kanyang tatay may sakit na demensya, tapos siya pa yung magiging susunod na ministro, tapos nagsabay-sabay pa yung studies niya. So talagang ayun, nagdesisyon siya na, sige bitaw na ako, di na lang ako magparamdam. Tapos yun. May message nga lang siya kay Princess kanina na binasa ko. So kung nakikinig man daw si Princess, gusto niya lang daw malaman na totoo lahat ng yun. And baka nga talaga may rason kung bakit nangyari lahat ng yun. Anyway, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Matt Steven Vito. Hi DJ Rocky. Sa totoo lang nalungkot ako sa kwento ni Rico. Pero gayon pa man, kailangan mong tanggapin at ipagpatuloy ang buhay, Rico. Pabati po ng happy birthday sa akin. Yun lamang po DJ Rocky, maraming salamat. Uy, happy birthday Matt Steven Vito. Mabuhay ka pa sana ng matagal, huwag ka munang mamatay. Ito naman sabi ni Vel. Well, DJ Rocky, hindi lahat ng unang karelasyon mauuwi sa masayang pagtatapos. Minsan, salungat talaga ang pananaw o prinsipyo ninyong dalawa patungkol sa mga bagay-bagay sa buhay. Pero kapag nasa isang relasyon, dapat kung may problema ay mapag-usapan ito ng maayos. Kung may issue, dapat pag-usapan. Hindi dapat lumalayas o tumatakas. Dahil pag hindi ka nagsalita, habang buhay kang hindi patatakasin ng iyong konsensya o ng iyong guilt. Yun lamang po, DJ Rocky, maraming salamat from Vel. Actually, yun yung mga mahirap yung may mga bagay na hindi mo na sabi. Habang buhay, hindi ka patatakasin nung what if. Kung baga akala mo nakatakas ka dun sa sitwasyon na yun, pero hindi ka patatakasin sa isip nung mga katagang what if. Ultimo nga yung guilt, ultimo yung konsensya nandun na sana ginawa ko yung tama. Anyway, ito pa sabi ng ating kabisyo na si Isidro Tan Pastrana. Magandang gabi, DJ Rocky. Mas maganda ka pa talaga sa gabi. Lagi akong nakikinig ng Love Radio. Gusto ko lang sabihin kay Rico, Rico, kailangan mo nang mag-move forward dahil ikaw ay isang ministro na, trainee. Pero alam mo yon, Rico, kailangan mas maging responsable ka ngayon sa iyong mga ginagawa. Matututo ka sa iyong nakaraan, pero dapat gawin na ang tama sa kasalukuyan. Yun lamang po, Isidro Tan Pastrana, pa-shoutout DJ Rocky. Salamat! Ito pa sabi ng ating kabisyo na si John Mark Salvador. Hi DJ Rocky. May problema ako ngayon, pero dahil sa problema ni Rico, nawala yung iniisip kong problema ko.
Anyway, move on na, Rico. Malamang naka-move on na rin si Princess. Huwag mo na siyang guluhin pa. Yun lamang po, DJ Rocky, from John Mark Salvador. Eto pa sabi ni Gilbert, pabati po ang Bulacan Overdrive, lalo na kay Nel Peñafiel. Yan ang literal na pinagtagpo pero hindi itinadhana. Hi, #sayang. Eto pa sabi ni Darwin, siguro nga, iniwan mo si Princess nang walang pasabi o ghosting ang ginawa mo sa kanya, Rico. Pero yung pagiging iglesia ni Cristo, yun ang malaking dahilan sa relasyon ninyong dalawa. It happens. Kaya forgive yourself sa mga pagkakamali at dun sa pangiiwan mo kay Princess. Hi po kay Willie Margarte, hi din po kay Jason. At ang sabi niya rito, nakakasad pero ganyan talaga. Kailangan mong harapin ang kasalukuyan. Pwede naman kayong mag-usap kahit kumustahan lang. O nga no, pwede naman pala yung kumusta. Tapos pagkatapos nung kumusta, may susunod na chat. Kita tayo mamaya. Ay! Oh, wag mo nang kausapin kung guguluhin mo lang. Nananahimik na yung tao eh. Hindi na kailangan kausapin kung guguluhin lang ang buhay. Yung maayos na yung buhay, tas guguluhin na naman, nakakaasar yung mga ganon. Anyway, Rico, ang lungkot ng kwento mo. Pero, mukha namang isa kang lalaking may paninindigan sa pagkakataong ito. Sabi mo nga, paninindigan mo na lang yung nangyari, na hindi mo na siya kakausapin. Pero, tatandaan mo rin na kailangan mo na masabi mo dun sa taong yun kung ano man talaga yung gusto mong sabihin. Kung sa palagay mo, sapat na yung pagsabi mo dito sa secret file ng iyong mensahe para kay Princess, okay. Pero kung sa palagay mo hindi pa tama yun, hindi pa enough yun, para talagang maibsan yung lungkot na meron ka o yung disappointment na naramdaman mo o hindi ka maka-move forward dahil sa nangyaring yun, I think a message or a text is okay. Hindi siya kabawasan ng pagkalalaki. Hindi naman siya dapat conversation starter eh. It's just a message that you wanna send across. Dahil gusto mo lang iparating dun sa taong yun na sorry ka. Malay mo, dun kay Princess, meron talaga siyang bubog sa'yo. May hinanakit pa rin siya na hanggang ngayon, hindi niya mabitaw-bitawan. Kasi wala siyang narinig na explanation kung bakit bigla ka na lang nawala. For some people, kaya nilang makamove on kahit walang explanation. Kaya nilang lumande after. But for some people, kahit lumipas pa yung panahon, nandun pa rin yung mga katanungan na, anong mali sa akin? Pangat ba ako? Anong nangyari? Anong ginawa kong mali? What went wrong? Saan ako sumobra? Saan ako kumulang? Lahat ng mga tanong na yun, patuloy na umiikot sa isip ng isang tao na naiwan. Kasi wala nga siyang eksplanasyon na narinig mula dun sa taong minahal niya. Na alam naman din niya na minahal siya. Pero ito pa yun. Ang tanong dun, minahal ba ako nitong tunay? Kasama mo pa yun. Kasi bakit ako ganun kadaling iniwan? Kung minahal naman akong tunay nito. So, hindi po kabawasan ng pagkalalaki siguro yun, na magbigay ng mensahe, ng text, lalong-lalo na kung ang intensyon mo naman talaga ay masabi lang dun sa taong yun, na humingi ka ng tawad at alam mong mali yung ginawa mo. Ang ibig sabihin lang nun ay isa kang lalaki na natuto dun sa pagkakamali mong nagawa nung bata ka pa. Lahat naman tayo pwedeng matuto sa nakaraan natin eh.
Wag lang nating ulit-ulitin, di ba? Pero kung sakaling tapos na ito para sa'yo, Rico, okay. Move forward with your life at patuloy mo na lang na ipanalangin si Princess. Na matanggap niya, maging light na sa kanya, ang lahat sa buhay niya. Magpatuloy ka sa buhay mo, bitbit ang mga aral sa nakaraan. Magsikap para sa pangarap mo. Because the past cannot be changed, but the future is yet in your power. You cannot undo your past decisions with Princess. But you have the power to control your decisions at the moment that can affect your future. And with that, you can move forward. Bit-bit ang mga leksyon ng nakaraan. And tungkol naman pagdating sa religion, yun na nga eh. Hindi mo kasi sinubukan eh. Malay mo, gusto niya pala magpa-convert. Pwede naman eh. Gusto mo ba? O... Minsan talaga, no, nauuna yung takot. Minsan nauuna yung mga pangamba. Ay, do not let fear block you from experiencing something great. Anyway, if you want to share your secrets, pwede naman through writing raketera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. At ikinakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rico's Secret File. Metro's #1